Naglabas ang Project NOAA ng DOST ng lista ng mga lugar sa bansa na pwedeng salantayin po ng storm surge. Bagamat di pa dumidikit ang bagyong Doming sa lupa, pinapayo ng lahat na maging alerto para I am ready. Narito ang report ni Katrina Son. Sariwa pa sa alaala ng bawat isa sa atin ang hagupit na dala ng Super Typhoon Yolanda at bagamat tag-init, binabantayan ngayon ang posibleng pananalasa ng bagyong Doming. Maaari daw kasi itong magdulot ng storm surge. Ang storm surge ay epekto ng isang malakas na bagyo na kung saan yung malakas na hangin nito ay magdudulot ng malalakas na alon na siya namang magiging dahilan upang tumaas ang level ng dagat at magpabaha sa mga coastal areas. Naglabas naman ang Project NOAA ng listahan ng mga lugar na maaaring magkaroon ng storm surge. Posibleng ang mga lugar na ito ay magkaroon ng storm surge mula 0.5 meters pataas. Kasama na riyan ng ilang lugar sa Maguindanao, Negros Oriental at Cebu. Mabuting ang binabantay ang bagyo. Bahagyang humina alas 5 ng hapon kahapon at naging tropical depression na lang habang nasa karagatan ng Pilipinas. Sa ngayon, bumaba yung tsansa na magkaroon ng storm surge. Unang-una dahil ito ay isa na tropical depression. So, kanyang paghina na yan ay nawala na yung kakayahan ng nitong tropical depression Doming na yung kanyang pangkasalukuyang lakas ng hangin ay hindi na kayang mag-produce ng may patang alon na pwedeng magdulot ng pagbaha. Kaya naman ang mga nakatira sa mga lugar na binabantayan sa Maguindanao, Negros Oriental at sa Cebu, di na raw kailangang mangambas sa ngayon. May kalayuan pa raw ang tropical depression na si Doming at habang di pa dumidikit sa lupa, walang storm surge na pangambahan. Gayunman, dapat pa rin daw maging maingat. Dapat I am ready pa rin yung ating mga kababayan at hindi lamang yung storm surge dahil yung panganib na daladala nitong bagyong si Doming, kahit na ito ay tropical depression, yung mga pag-ulan na pwedeng magdulot ng flash flood, ng landslide, ay mga panganib na dapat ding paghandaan ng ating mga kababayan. Para sa unang balita, Katrina Son reporting.